Samantala, umapaw ang isang ilog sa Vietnam kasabay ng pananalasa ng Typhoon Motmo. Libo-libong residente inilikas dahil sa halos lampas taong baha. At unang bahagi naman ng peace plan, ubuusan na ayon kay US President Donald Trump. Ang detalye sa sentro ng balita ni Joshua Garcia. Nagmistulang ilog ang halos malaking bahagi ng Thay Nguyen sa northern part ng Vietnam matapos umapaw ang tubig ng Cao River dulot ng pananalasa ng Typhoon Motmo o Bagyong Paulo. Ayon sa otoridad, 8 na ang kumpirmadong nasawi habang libo-libong residente naman ang inilikas. Agad naman respondihan ng rescue boat ang isang lalaki na inanod at na-trap sa isang puno. Ayon sa kanilang Weather Bureau, record-breaking ang naitalang water level sa nasabing ilog na umabot sa higit 28.81 meters. Samantala, inanunsyo ni US President Donald Trump na nagkasundo na umano ang Israel at Hamas sa unang bahagi ng kanilang peace plan. Kabilang dito ang pagpapalaya ng lahat ng hostages at mga bilanggong Palestino, kapalit ng pag-atras ng puwersang Israeli. Ayon naman kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, determinado silang maiuwi ligtas ang lahat ng bihag. Plano din ni Trump na bumisita sa Middle East sa mga susunod na araw bilang bahagi ng pagpapatibay sa isinusulong na peace plan sa rehiyon. I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday, actually, and we'll see. But there's a very good chance negotiations are going along very well. Sa France, dumagsa ang maraming pet owners. Dala ang kanilang mga alaga sa Basilica of St. Bonaventure para sa isang espesyal na pet blessing ceremony. Ito ay bilang pagdiriwang sa kapistahan ni St. Francis of Assisi. Mula sa mga aso at pusa hanggang sa mga ibon at kuneho, bawat alaga ay binasbasan ng pari bilang simbolo ng pagpapasalamat at paghingi ng proteksyon para sa kanilang pets. Pagpapaalala din umano ito sa lahat sa kahalagahan ng responsableng pag-aalaga ng mga hayop. Josh Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.